Dalawang pastor ng Lapasan Baptist Church ng Cagayan de Oro City ang inaresto ng mga pulis ngayon. Ito ay dahil daw sa may kaugnayan sila sa pagpatay kay Adrian Fornillos, yung Mr. Cagayan de Oro finalist na pinaslang noong May 9, 2023. Kung maalala natin, papunta para sa isang rehearsal sa kanyang kaibigan, itong si Fornillos, nasakay ng kanyang motorsiklo. Nung ipinarada na daw niya yung kanyang sasakyan, may lumapit sa kanya at pinapatanggal yung helmet niya. Pagkatanggal niya ng helmet niya ay agad siyang binaril sa kanyang ulo at dito siya napuruhan. Sari-saring mga kwento ang lumabas na sinasabing dahilan ng pagkamatay ni Adrian Fornillos. At dito nga lumabas yung bali-balita na ito ay isang crime of passion. Kumbaga, love triangle daw ang dahilan. At ang sinasangkot dito sa love triangle na ito ay ang kanyang girlfriend na si Joan Orog at isang pastor ng Lapasan Baptist Church na si Pastor Dimver Andales. Mariing itinatanggi ni Pastor Andales na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Adrian Fornillos. Pero after 6 months mula nung mangyari yung krimen, naglabas ng warrant of arrest ang prosecutor's office laban kina Pastor Dimver Andales at sa isa pang junior pastor din ng Lapasan Baptist Church na si Jether Nonot. Ito ay matapos makitaan ng probable cause sa isinagawang preliminary investigation sa reklamong ito. Ibig sabihin, dito sa resolution ng prosecutor's office, nakitaan nila na sinasabing certainty of conviction o posibleng mahatulan o maaaring mahatulan na guilty itong mga sangkot. Ito ay base rin sa mga ebidensyang hawak nila. At ito ang dahilan kung bakit naglabas ng warrants of arrest para sa mga sangkot. Pero walang detalyeng inilabas sa ngayon kung ano-ano yung mga ebidensya na nagsasabi na may kinalaman nga itong si Pastor Andales at si Pastor Nonot sa pagkakapaslang kay Adrian Fornillos. Ang mga lumalabas kasi usap-usapan ay selos daw ang dahilan dahil sinasabi nga na may relasyon na aside kay Adrian Fornillos, yung girlfriend niya si Joan Oro ay karelasyon din daw ni Pastor Andales. At itong isang pastor naman na si Pastor Nonot, ayon sa bali-balita, siyang nagmaneho nung getaway vehicle nung gabing pinaslang si Adrian Fornillos. Although itong mga bintang na ito ay kailangan mapatunayan pa sa korte kapag ka nagsimula na ang kaso. Pero kung dati, persons of interest pa lang sila, ngayon hindi na sila mga persons of interest, mga suspects na ang tawag sa kanila. At dahil ang magiging kaso nila ay murder, automatic ito na non-bailable o hindi sila pwedeng magpiyansa. So ayon nga sa balita, dadalhin sa Lumbia City Jail itong dalawang pastor habang patuloy na diringgin yung kaso. Ayon din sa balita, ikinatuwa ng mga magulang ni Adrian itong development na ito. Noon pa kasi naninindigan itong si Pastor Andales na wala siyang kinalaman dito sa pagpaslang kay Adrian. In fact, nung burol ni Adrian, pumunta pa sa burol itong si Pastor Andales para patunayan niya na wala siyang kinalaman at hindi siya guilty sa pagkamatay ni Adrian. Kaso mukhang may mga mas matibay na ebidensya na nagsasabi na maaaring ang involved itong si Pastor Andales sa nangyari. Ang malaking katanungan kasi dito ay kung totoo nga ba yung relasyon ni Pastor Andales at nung girlfriend ni Adrian. Pamilyado rin kasi itong si Pastor Andales. So lumalabas dahil mas nakakatanda siya dito sa sinasabing girlfriend ni Adrian na si Joan Oro. Kaya hindi maiiwasan na ang maging usap-usapan ay tumatayong sugar daddy ni Joan itong si Pastor Andales. At sinasabi nga dahil sa matinding selos, kung kaya daw naisipan na ipapatay itong si Adrian Fornillos. So dito sa kasong ito, ang lumalabas na mastermind dito ay si Pastor Andales. At accessory to the crime, itong si Pastor Nonot. Pero tandaan natin, hindi porket inaresto na itong mga sinasabing sangkot sa pagkamatay ni Adrian Fornillos ay tapos na ang kaso o di kaya ay guilty na itong mga alleged suspects sa nangyari. Hindi pa dito nagtatapos yung kaso ni Adrian hanggat hindi pa nakahatulan ng korte na guilty itong mga sinasangkot sa kaso ni Adrian, mananatiling inosente itong mga suspects dahil may karapatan pa rin sila sa due process na sinasabi. At uulitin ko, sa due process, a person is presumed innocent until proven guilty. Pero ang kinaganda lang din dito, ibig sabihin, umuusad yung kaso ni Adrian. Ang magiging labanan dito ay yung sa korte na mismo. Kung paano depensahan ni Pastor Andales at ni Pastor Nonot yung mga sarili nila. Although syempre, dahil sila yung mga inaakusahan, ang burden of proof o yung sinasabing pagpapatunay na sangkot sila sa nangyari ay nasa kampo or abogado ng biktima. Sa kamay nila nakasalalay. Napatunayan sa korte na yung mga inaakusa nila laban dito sa mga taong ito ay may mabigat at sapat na ebidensya. Wala pa rin balita kung nahuli na ba kung sino yung trigger man na siyang bumaril mismo kay Adrian.
Sa ngayon kasi it's either mga John Does pa lang o yung mga taong hindi pa na-identify na siyang gumawa mismo ng krimen o di kaya ay pinaghahanap na rin ng kapulisan ng Cagayan de Oro City dahil baka may mga leads na rin sila kung sino talaga yung trigger man dito sa nangyari. Nakakalungkot lang din kasi dahil ang mga sinasabing alleged na involved dito sa kasong ito ay mga tinaguri ang leaders ng isang religious organization. Kumbaga parang ang hirap din isipin na bilang mga pastor ay mapagbibintangan sila at masasangkot sa kasong murder. Na ang isang tao na leader ng isang religious organization ay maaaring gumawa ng ganitong karahasan. But again, this has to be proven in court. Sa ngayon, mananatiling mga akusado pa rin sila at magdedepende na ito sa labanan sa korte. Kung itong dalawang pastor na isinangkot sa pagkamatay ni Adrian Fornillos ay mga inosente nga ba o talagang guilty as accused. Pero sa part naman natin, hindi rin natin pwedeng sabihin na totoo nga yung mga bintang sa kanila na itong si Pastor Andales nga ang mastermind. Dahil tanging ang korte lamang ang pwedeng maglabas ng hatol. At nakadepende ito kung gaano kalakas at katibay ang mga ebidensya laban kay Pastor Andales at kay Pastor Nonot. Ngayon, kung totoo nga ba na may love triangle sa kasong ito, well, sabi nga nila, walang apoy kung walang usok. So antayin natin kung ang kasabihan nga bang ito ay mapatotohanan sa darating na mga hearings sa kasong ito. At kung ito ay talagang crime of passion dahil sa isang love triangle, siguradong masasangkot din dito ang girlfriend ni Adrian na si Joan Orog. Kumbaga dito na rin malalaman kung totoo nga ba na may relasyon si Pastor Andales at itong girlfriend ni Adrian. At ito na yung mga oras para sa kanila para pasinungalingan kung totoo nga bang wala silang relasyon or aaminin na ba nila na totoo nga may relasyon silang dalawa. Medyo masalimuot din itong kasong ito dahil hindi pwede sa kasong ito yung mga pagtuturo lamang. Dapat may kalakip itong mga ebidensya na talagang magpapatunay kung ano ang namamagitan dito kina Pastor Andales at sa girlfriend ni Adrian Fornillos.